Sa isang demokratikong bansa, ang impeachment ay hindi lang simpleng political attack. Isa itong constitutional mechanism na ginawa para masigurong may pananagutan ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Sa mga nagdaang panahon, may mga lumabas na diskusyon at panawagan tungkol sa posibleng impeachment ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na siyang nagbukas ng mas malalim na debate sa batas, politika, at interes ng bayan. Mula sa pananaw ng House Committee on Justice, ang impeachment ay una at higit sa lahat, isang legal na proseso, hindi isang emosyonal o popular na desisyon. Ang trabaho ng komite ay hindi husgahan agad ang Pangulo, kundi suriin kung ang reklamo ay sapat sa porma at laman, ayon sa saligang batas. Madalas nilang ipunto na ang impeachment ay dapat nakabatay sa matibay na ebidensya, hindi sa galit ng publiko, political rivalry, o ingay sa social media. Para sa kanila, mataas ang standard, kailangang may malinaw na paglabag sa konstitusyon, betrayal of public trust, o iba pang malinaw na impeachable offenses. Sa panig naman ng mga mambabatas o House panel, hati rin ang opinyon. May ilan na naniniwala na ang pagtanggap at pagdinig sa impeachment complaints ay tanda ng isang malusog na demokrasya. Para sa kanila, kahit ang Pangulo ay dapat bukas sa pagsusuri, dahil ito ay paalala na walang sinuman ang mas mataas sa batas. Ngunit may mga kongresista rin na nagbababala na ang paulit-ulit na impeachment attempts ay maaaring magdulot ng political instability, maantala ang mga batas, at makaapekto sa ekonomiya at kumpiyansa ng mga investors. Para sa kanila, mahalaga rin ang stability at continuity ng pamahalaan. Kung titingnan naman mula sa perspektibo ng ordinaryong mamamayan, mas praktikal ang basehan ng opinyon. Ang mga sumusuporta sa impeachment discussions ay kadalasang nagmumula sa frustration, mataas na presyo ng bilihin, mabagal na serbisyo, o mga historical issues na may kinalaman sa apelyidong Marcos. Para sa kanila, ang panawagan ng impeachment ay simbolo ng pananagutan at hustisya. Sa kabilang banda, marami ring mamamayan ang tutol dito dahil sawang-sawa na sila sa political conflict. Para sa kanila, mas mahalaga ang trabaho, pagkain, kapayapaan, at maayos na pamumuno kaysa sa walang katapusang bangayan ng mga politiko. Sa pananaw ng isang political analyst, ang impeachment ay bihirang maging purong legal lamang. Madalas itong may kasamang political strategy, timing, at paghubog ng public narrative. Ayon sa mga analyst, ang impeachment calls ay maaaring gamitin bilang pressure tool ng oposisyon, o paraan para buhayin ang isyu bago ang susunod na halalan. Ngunit may babala rin sila, kapag masyadong madalas at walang matibay na basehan ng impeachment rhetoric, maaaring mag-backfire ito. Kapag nakita ng publiko na politika lang ang motibo, maaaring mas lalong lumakas ang suporta sa Pangulo. Sa affirmative side, sinasabi ng mga pabor sa impeachment discussions na walang dapat ma-immune sa accountability, kahit ang Pangulo pa. Para sa kanila, ang pagtatanong at pagsusuri ay mahalagang bahagi ng demokrasya. Kahit hindi umusad ang impeachment, mahalaga raw na naipapakita na buhay ang checks and balances ng gobyerno, at na ang batas ay mas mataas kaysa sa personalidad o apelyido. Sa opposite side naman, iginiit ng mga tutol na ang impeachment na walang malinaw at matibay na ebidensya ay nakakasira sa institusyon. Ayon sa kanila, ang eleksyon ang pangunahing paraan ng pananagutan, at hindi dapat gamitin ang impeachment para baliwalain ang desisyon ng mga botante. Kung gagamitin ito ng basta-basta, maaaring maging permanenteng krisis ang pamahalaan at mawala ng tiwala ang publiko. Sa huli, ang mga diskusyon tungkol sa impeachment ni President Bongbong Marcos Jr. ay hindi lang tungkol sa isang tao. Ito ay salamin ng mas malawak na hamon sa demokrasya, ang balanse sa pagitan ng accountability at stability, ng emosyon at proseso, at ng politika at batas. Ang isang mature na demokrasya ay mapagbantay, pero marunong ding magpigil, ginagamit ang kapangyarihan ng konstitusyon ng may talino, pananagutan, at tunay na malasakit sa sambayanang Pilipino. Thank you for watching and don't forget to subscribe, like, and put your comment below. See you in my next upload.